Kamusta na kaya si Sarah? Is she still insane? Ito bang si Sarah nire-review niya yung mga previous statements niya na pinagbibigay niya? Kasi parang sa bawat salita niya, parang out of touch siya. Hindi lang siya out of touch sa nangyayari sa gobyerno, nangyayari sa kapaligiran. Pero out of touch siya sa sarili niyang mga pinagsasabi at pinaggagawa. Diba nakakahiya? Nagpa-press conference. Tinira-tira kung sino-sino. Tinira si PBBM. Dapat daw hindi nagpapa-photo op dahil doon sa mga nakalimbap na mga drugs. Tatay niya, di ba ganun din ang ginawa yun sa Cavite? At least naman, tatay niya, tsaka si PBBM, nagpa-photo, trabaho. Siya nagpa-photo, para lang kumain ng kwek-kwek. Kunwaring kumain pala ng kwek-kwek. Tapos, nagpa-photo, bakit daw siya mag-isa sa bundok? Nag-selfie. Kunyari selfie, posing, nagse-selfie siya. Pero may kumuha ng picture niya na nagse-selfie. Ridiculous. Diba? Tapos sabi niya, ano ba yun? Yung mga sasabihin niya, kapag nagsasabi, pagtas babawiin niya, katulad nung, diba, tapos niya, nung nahuli yung kanyang, kinulong yung kanyang chief of staff, galit ang galit, nag-zoom, milyon-milyon nakapanood. Alang, may inutusan ako, no joke, no joke. Tapos, bigla nung sinampanan siyang kaso, at tinira siya ng mga tao tungkol doon, bakit talaga nung nagpa-press conference siya? Wala daw siyang sinabing gano'n. Parang gano'n. Ano pa yung sinabi niya? Gusto ko ng bloodbath. Gusto ko ng trial. Dahil gusto ko mag-bloodbath. Sabay nung sinagot yung summons, i-dismiss daw yung kaso. Kasi wala daw jurisdiction yung Senado doon, yung impeachment court. Kesyo daw, wala naman daw yung articles of impeachment. Binalik daw yun dun sa, sa Kamara. Pero sinagot niya. So kung walang articles of impeachment, ano yung sinagot ninyo na lahat dinanay nila? Nag-iisip ba talaga itong si Sarah? Alam mo, pansin ko lang lahat ng mga dumidikit sa mga Duterte, parang para maging dikit, kinakailangan, magpakabobo ka. Yung tanggalin mo yung galing mo. Alam mo yun, dapat yung galing lang, yung iniisip lang na galing na itong mga Duterte na to, dapat yun lang i-apply. Tingnan yung mga abogado nila, kilala natin yung 16 na abogado, yung pinakatap, yung magkapatid na Fortune. Magagaling na abogado yan Pero tingnan niyo yung summon, yung sagot nila dun sa summon. Magaling ba yun? Comedy. Tingnan niyo si Cheese Whiz. Hindi ko sinasabing magaling siya, pero naman mas may utak siya at nakapag-aral, nakapagtapos, nagabuga siya pa nga. Dati may galing O kaya tinan mo, nagpapakasadsad sa, sinira na, tinanggal na lahat ang utak. Gumawa na ng sarili niyang konstitusyon. Sipin mo, forthwith. Dapat daw nilagay sa constitution, hindi forthwith, dapat daw immediate para inaksyonan nila kagad, isa lang ang ibig sabihin ng forthwith at saka immediate. Forthwith, immediate, wala na. Kahit saang diksyonaryo. Di ba nagpakabobo? Oh my God, Gibet siya may wow. At supreme power daw sila. Di ba? Malakas ang tama na. Tignan mo yung mga followers nila. Nagpapakatanga. Naman si Robin. Pati ba naman yung Standy, ginawang buhay. Nagko-copy kuno kasama daw si... Yun ang kailangan. Diba? Minsan inisip ko, ito bang mga taong to na dumidikit kina Duterte? Pera-pera lang ba? Masyado atang malaki ang bayad para magpakasira sila ng pagkatao nila, tanggalan lahat ng prinsipyo, values, morals nila sa lahat, pati galing tinanggal. Must be. Ba? Gabi,
Sasang-alang-alang mo, pagkatao mo, lahat ng paghihirap sa mag-aaral, tanggalin mo, tanggal. Maging parte ka lang at maging close sa mga sa mga Duterte na hindi nag-iisip. Ang sinabi nila, sila rin ang take it back. Tara, lakas manira eh. Malakas manglait, malakas mamintas. Ang tanong, siya ba may ginawa? Ano na bang nagawa niya? Lahat na nakita natin, puro ghost project, ghost beneficiaries, ghost safe house. Secretary siya. Lahat na lang walang jurisdiction. Alam niyo ba talaga trabaho niya? Alam niyo ba talaga kung ano yung proseso, kung ano yung pamamalakad, yung mga sistema. Alam niyo ba kung ano talaga nangyayari sa mundo? Parang may sarili siyang mundo. Ito ko sa akin, may sarili siyang mundo. Tapos, itong mga may utak, gusto sumama doon sa mundo niya na, wow, it's full of hallucination. Ay, my gosh. Talaga sobra natatawa ako sa kanya at sa mga, alam mo yung mga galaway nila. Okay. Si Sarah nakakatawa magsalita. Hindi dahil she has that sense of humor. Nakakatawa siya kasi ridiculous yung mga pinagsasabi niya. Hindi niya alam na lalo niya lang binabawon sa kahihiyan, sa pagkasira ng kanyang imahe, ng kanyang pagkatao. Wala eh. Wala na talaga. And she doesn't care. And yet, gusto niya maging presidente ng bansa. Para magiging presidente ng Pilipinas, isang taong walang alam. Wala siyang alam. That is a fact. It's so obvious. Hindi na siya hindi na siya haka-haka eh. Totoong wala siyang alam. And she's pretend. And she's proud of it. Diba? Ang galing niya magbalat kayo na ang galing niya. Pero wala eh. Siyang galing. Yun lang, ang galing, meron naman siyang galing. Sorry. May galing siya. Yung galing niya yung manakot, manlait, magpanggap, magmura, tulad ng tatay niya. Nakakaawa lang. Sa totoo lang, nakakaawa. Nakakaawa sila. Walang decency, walang respeto, walang pagsasabi ng katotohanan. Alam mo yun, no morals, no principles, walang values. Wala akong makita sa kanya. Wala. As in, lahat sila. Sobra, para bang sila lang ang power. Sila lang kailangang masunod. Sila lang ang magaling. Wala silang galing. Nabuhay sila para sa kasinungalingan. Talagang, kita mo eh. Sarili lang salita eh. Wala na, yun lang. It's just full of lies. And their father, ganun. Kung ano yung puno, siya ang bunga. Ayan, yan ang bunga. Pag yan ang binoto natin sa 2028 para maging presidente, wala ng Pilipinas. Probinsya na tayo ng China. That's for sure. She doesn't love our country. Wala nga siyang loyalty to or love for any country daw eh. And that includes the Philippines.